Magandang hapon po. Magandang hapon po sa inyong lahat, my friends, my brothers, my sisters. Today is May 6, 2026. Time check po tayo at 12:32 in the afternoon. 12:32 in the afternoon of May 6, 2026, Wednesday. Tuloy po tayo sa ating pag-aaral ng mga salita ng Diyos, Lectio Divina. At ang pag-aaralan po nating Ebanghelyo para sa araw na ito ay ang Ebanghelyo pa rin para sa araw na ito, May 6, paulit-ulit May 6, 2026. Bago po tayo magsimula tulad ng dati, ako po inyong samahan para sa ating pambungad na panalangin. Sabay-sabay po tayo. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Come, O Holy Spirit, fill our hearts with your holy gifts. Let our weakness be penetrated with your strength this very day, that we may fulfill all the duties of our state conscientiously, that we may do what is right and just, that our charity be such as to offend no one and hurt no one's feelings, so generous as to pardon sincerely any wrong done to us. Assist us, O Holy Spirit, in all the trials of life. Enlighten us in our ignorance, advise us in our doubts, strengthen us in our weakness, help us in all our needs and embarrassment, protect us in temptations and consoles us in afflictions. Graciously hear us, O Holy Spirit, and pour your light into our hearts, our soul, and our mind. Assist us to live a holy life and grow in goodness and grace. Amen. Come, Holy Spirit, come. Come, O Holy Spirit, with your light, with your grace, with your strength, with your consolation, with your charity, that we may be worthy to live a life of holy love. Amen. Most Sacred Heart of Jesus, have mercy on us. Immaculate Heart of Mary, pray for us. Saint Peter and Saint Paul, pray for us. Regina Pacis, pray for us. Regina Apostolorum, pray for us. Mary, Mother of God, pray for us. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was the beginning, is now, never shall be, world without end. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Muli po, magandang hapon sa inyong lahat, aking mga kapatid, kaibigan, tuloy po tayo sa ating pag-aaral ng Ebanghelyo. Ang ating pong Ebanghelyo para sa araw na ito ay hinango mula sa aklat ni San Juan, Kabanata 15, mga talata 1 hanggang 8. 1 from the Gospel according to St. John, chapter 15, verse 1 to 8. Babasahin ko po sa Pilipino, pagkatapos babasahin ko rin sa English. Wait lang po. Puntahan ko yung aking notes. Wait lang po. Ang pagpapahayag. Simulan na po tayo. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng ating Panginoong Hesukristo ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoong Hesukristo. Ako ang tunay na puno ng ubas at ang aking ama ang tagapag-alaga. Inaalis niya ang bawat sangang hindi nagbubunga at kanya namang pinuputulan at nililinis ang bawat sangang nagbubunga upang magbunga pa ng lalong sagana. Nalinis na kayo sa pamamagitan ng salitang sinabi ko sa inyo. Manatili kayo sa akin at mananatili din ako sa inyo. Hindi magbubunga ang sangang hindi nananatili sa puno. Gayon din naman, hindi kayo magbubunga kung hindi kayo mananatili sa akin. Ako ang puno ng ubas at kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako sa kanya ang siyang nagbubunga ng sagana,
sapagkat wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. Ang hindi nananatili sa akin gaya ng sanga ay itinatapon at natutuyo. Ang ganoong mga sanga ay tinitipon, inihahagis sa apoy at nasusunog. Kung nananatili kayo sa akin at nananatili sa inyo ang aking mga salita, hingin ninyo ang anumang nais ninyo at matutupad iyon para sa inyo, na pararangalan ng aking Ama kung kayo'y masaganang nagbubunga at sa gayon kayo'y magiging mga alagad ko. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Pagkatapos, pupuntahan ko naman po sa version ng English version. The proclamation of the Holy Gospel of our Lord Jesus Christ according to Saint John. Jesus said to his disciples, I am the true vine, and my Father is the vine grower. He takes away every branch in me that does not bear fruit, and everyone that does he prunes so that it bears more fruit. You already pruned because of the word that I spoke to you. Remain in me as I remain in you. Just as a branch cannot bear fruit on its own unless it remains on the vine, so neither can you unless you remain in me. I am the vine, you are the branches. Whoever remains in me and I in him will bear much fruit, because without me you can do nothing. Anyone who does not remain in me will be thrown out like a branch and wither. People will gather them and throw them into a fire, and they will be burned. If you remain in me, and my words remain in you, ask for whatever you want, and it will be done for you. By this is my Father glorified, that you bear much fruit and become my disciples. The Gospel of our salvation. Praise to you, Lord Jesus Christ. So, yan po yung ating ebanghelyo ngayon. Isang pagsasabi ni Jesus sa kanyang mga alagad na siya ang tunay na puno ng ubas at ang Ama ang tagapag-alaga. Okay? So, iyan po yung ating ebanghelyo. Madalas sa maraming pagkakataon, nagtuturo o nagturo ang ating Panginoong Hesukristo sa mga pamamaraan kung saan gumamit siya ng mga talinghaga o mga paglalarawan, imagery. Katulad nga nung nakaraan, paglalarawan, imagery, tupa, kawan, pastol, tagapag-ingat ng pintuan, okay, ng kawan. Sheepfold, shepherd, gatekeeper. Gumamit din siya tulad ng ang maghahasik at ang mga uri ng lupang hinasikan. Okay? Maghahasik at mga uri ng lupang hinasikan o nahasikan. Okay? Sa ebanghelyo ngayon, isa na namang paglalarawan o imagery. The vine and the vine dresser or the vine grower. Ang puno ng ubas at ang tagapag-alaga ng puno. Puntahan natin eksakto. Sa unang talata, ako ang tunay na puno ng ubas at ang aking Ama ang tagapag-alaga. Sa unang talata, si Jesus ang nagsabi nito sa kanyang mga alagad.
Ako ang tunay na puno ng ubas. Si Jesus ang nagsalita sa kanyang mga alagad. Ako ang puno ng ubas. Sinabi niya rin, ang aking ama ang tagapag-alaga. Kung ang paglalarawan na ginamit ng ating Panginoon ay hindi puno ng ubas, kung halimbawa ay puno ng bayabas, yun ang kanyang sinabi sa mga alagad, ako ang puno ng bayabas. Okay? O uri ng puno na hindi karaniwang natatagpuan sa Israel. Ano kaya? Makarelate kaya sila? Will they find connections with it? Okay? Hindi. Siguro hindi. Pero talagang hindi. Kung wala ang ganong klase ng puno sa kanila, hindi makarelate yung kanyang mga disipulo. Kaya siguro, hindi laging matayog kung paano mangaral ang Panginoon, kung paano siya magturo, paano siya mangaral. May mga pagkakataon na ibinababa niya ang kanyang paraan ng pagtuturo upang mas madali itong maintindihan, mahanapan ng relasyon o koneksyon ng mga nakikinig sa kanya. Na ibababa niya, ngunit hindi naman na iwawala nito ang katotohanan o ang halaga tungkol sa mga gusto niyang ipabatid sa mga nakikinig o kanyang mga disipulo. So parang ganon, hindi laging parang isang matayog na teolohiya o matayog na filosofiya. Kailangan din kuminsan, no, nabaan, mag-stoop down. Pero hindi lagi din naman dapat na ganyan. Okay? Sa mga guro, pwedeng maituro ang isang aralin ng mataas, matayog, malalim, mahirap intindihin. Pero pwede rin namang gawing payak, pwedeng gawing simple, okay? Para mas maintindihan nila. Parang yung ang lesson ng pang-college, hindi mo ituturo sa pang-elementary. Di ba? Hindi maintindihan ng mga elementary students yun. Lalo na kung masyado ng technical yung, yung mga bahagi ng lesson. So, nag-stoop down. Pero sinasabi ko din naman, hindi laging dapat ganon. Kailangan, ah, kailangan, parang hahawakan mo rin ang kamay ng iyong mga estudyante na parang itinataas sila sa mas matayog na pagkaunawa o pagkaintindi. Pero hindi laging mababa, hindi rin naman laging matayog. Okay. Pabalansehin. Kailangan balansehin ng sitwasyon. Kailangan balansehin. Kailangan timbangin ang sitwasyon. Halimbawa, sir, di namin maintindihan, sir. Sikapin niyong maintindihan. Ipaliliwanag ko ng mas payak yung matayog para mas maintindihan nyo. Yung ganon, parang inihila mo ang iyong mga estudyante pataas kung ikaw ay nasa taas, kung ikaw ay nasa matayog na kalagayan. Hinihila mo sila upang sila din ay maging matayog sa kanilang pagkaalam at pagkaunawa. Pero, katulad ng ginagawa ni Jesus at ginawa ni Jesus sa pagkakataon ng Ebanghelyo ngayon, okay, gumamit siya ng isang paglalarawan kung saan makakarelate yung kanyang mga disipulo. Makakarelate, makakakita, makauunawa.
ng kaugnayan. Kasi puno ng ubas ang sinabi niya. Eh, likas na maraming puno ng ubas, di ba? Sa bayan ng Israel. Okay? Sa aklat ni San Juan, Kabanata 3, talata 12, sinabi ni Jesus kay Nicodemo, kung hindi ninyo pinaniniwalaan ang aking sinasabi tungkol sa mga bagay na makalupa o dito sa lupa, paano pa ninyo ako paniniwalaan o mapaniniwalaan o maintindihan kung tungkol sa mga bagay na matayog sa langit ang aking sasabihin. So, anong konteksto ng talata? At talata 12, ipinakikita ni Jesus, ipinaalam niya kung hindi natin maunawaan ang mga simpleng katotohanan, ang mga payak na katotohanan tungkol sa buhay espiritual dito sa lupa, mas lalo tayong mahihirapan sa mga mas malalalim na hiwaga ng langit o malalalim na hiwaga tungkol sa kaharian ng Diyos. And so, iyon. And so, iyon. Yun na nga. Bilang paghahanap ng relasyon dun sa kaugnayan ng sinasabi ko. Gumamit ang Panginoon ng mga paglalarawan o mga talinghaga, kahit mga talinghaga na makakakita ng koneksyon, ng relasyon, ang kanyang mga tinuturuan, ang kanyang mga disipulo. Hindi laging matayog tulad ng isang matayog na teolohiya o filosofiya. Okay? So may mga bagay na makalupa, may mga bagay sa lupa. Ang sa pakikipag-usap ni Jesus kay Nicodemo, tinukoy ni Jesus ang praktikal na halimbawa gaya ng pagkapanganak at tinaasa niya mula sa pagkapanganak na hindi pagkapanganak sa laman, kundi pagkapanganak sa espiritu, muli sa tubig at espiritu ng binyag. Yun nga, hindi naintindihan ni Nicodemo, Panginoon, paano mangyari yon? Ang tao ba'y babalik muli sa sinapupunan ng kanyang ina upang maipanganak na muli? At yun, nagkaroon ng matayog na pagpapaliwanag ang Panginoon. To be born. To be born mula sa Espiritu. May mga bagay sa lupa, may mga bagay din sa langit o mga bagay na makalangit. Mas matatayog, mas matataas na katotohanan tungkol sa kaligtasan, tungkol sa kaharian ng Diyos, tungkol sa buhay na walang hanggan. Ang punto ni Jesus, ng ating Panginoon, ay may mga bagay na hindi din naman talaga natin maintindihan. Kahit gaano pa tayo katalino, kahit gaano pa tayo kaedukado, hindi naman hindi edukado si Nicodemo. Pero hindi niya naintindihan. Okay? Hindi natin masabing si Nicodemo, hindi siya edukado. So, edukado siya, matalino siya. And so, may mga bagay na hindi natin maintindihan gaano man tayo kaedukado o gaano man tayo katalino. And so, ano ang sinasabi, ang pinupunto ng Panginoon? Na minsan, talaga, wala yan sa galing o wala yan sa talino.
Wala yan sa tayog ng iyong tinapos, wala iyan sa tayog ng iyong titulo. Ano man ang titulo mo, anong kailangan? Paniniwala, pananampalataya, ay susi sa pag-unawa. Ang pananampalataya ay susi sa pag-unawa. Kung puno ka ng duda tungkol sa mga aral ng Panginoon, hindi ka naniniwala, hindi ka nananampalataya, mahirapan kang unawain. Pero kung minsan, ang mga pagdududa din ay nagbibigay ng bagay na maganda. Duda ka. Dahil duda ka, naghahanap ka, nagsasaliksik ka ng katotohanan tungkol sa mga duda mo. Pero ang pananampalataya, again, ay susi sa pag-unawa. Kung walang pananalig o pananampalataya, magkakaroon talaga ng kahirapan upang maunawaan ang mas malalalim na hiwaga tungkol sa Diyos. Kaya naman, ang encouragement sa atin, huwag magtiwala ng higit sa ating mga sariling kaalaman, sa ating mga sariling kagalingan o talino, manampalataya, maniwala, manalig, upang maunawaan ng mas higit ang mga malalalim na hiwaga tungkol sa Diyos na ating sinasamba, sa Diyos na ating iniibig at pinaglilingkuran. Balik sa Ebanghelyo, ang paggamit bilang paglalarawan, imagery ng puno ng ubas, the image of the vine, ay makikita kahit na sa lumang tipan, sa mga aklat ng lumang tipan, sa Old Testament, na ito'y tumutukoy sa bayan ng Israel. The image of the vine, tumutukoy sa bayan ng Israel, sa bayang pinili ng Diyos. Ang bayang nakipagtipan ang Diyos sa kanila. God made a covenant to them. Okay? Ano yung covenant? Ano ba yung covenant na yun? Ay, assignment na naman. May assignment na naman. What is God's covenant? Okay? So again, the image of the vine runs through the scriptures, especially in the Old Testament, Hebrew scriptures, to refer to the people of Israel, the people of the covenant, God's chosen people, Israel. Sir, patunayan mo. Patunayan natin. Sige. Salmo, Kabanata 80, mga talata 8 hanggang 11. English. Psalm chapter 80, verse 8 to 11. You brought a vine out of Egypt. You drove out the nations and planted it. You cleared the ground for it, and it took root and filled the land. So, pinakikita nito, okay, simula, you brought a vine out of Egypt. Ipinaalala nito sa ating at sa bayang Israel kung paano sila i-deliver ng Diyos mula sa lupain ng Ehipto, and God established them in the promised land. And so yung vine, again, ay nagsasabi rin kung paano lumago ang bayan ng Israel mula sa pangangalaga ng Diyos. Okay? Mula sa pangangalaga ng Diyos, ang bayan ng Israel
itinuring na siyang bayan dito sa Salmo chapter 80 verse 8 to 11. Lumago ang Israel. Lumago ang Israel mula sa pangangalaga ng Diyos. Meron silang mga ups, meron silang mga downs, meron silang mga ups and downs. Okay. Sa bawat pagkalugmok, meron silang mga pagkatuto at paglago. Mula din naman sa kanilang mga tagumpay. And so, in their ups and in their downs, inalagaan sila ng Diyos, kaya naman sila'y lumago. Yan yung nasa Salmo, Kabanata 80, mga talata 8 hanggang 11. Pagdating naman sa aklat ni Propeta Isaías, Kabanata 5, mga talata 1 hanggang 7, tinatawag na Song of the Vineyard. God is portrayed as the vine dresser who lovingly tended his vineyard, ang Israel, expecting good grapes. Pero God finds only wild ones. Isaiah chapter 5 verse 7. Doon nakalagay, the vineyard of the Lord Almighty is the nation of Israel. Again, the vineyard of the Lord Almighty is the nation of Israel. And the people of Judah are the vines he delighted in. Binibigyang diin nito ng Israel din naman ay nagkaroon ng mga pagkabigo o mga pagkukulang to live up dun sa pakikipagtipan ng Diyos sa kanila. Okay? Ang expectation ng Diyos na sila'y mamunga, sila'y lumago, at sila'y mamunga. Yun ang expectations ng Diyos sa kanila. Sa pakikipagtipan ng Diyos sa kanila. Okay? Pero sinasabi, ang natagpuan ng Diyos sa kanila, wild ones. Okay? Mga bungang ligaw. Mga bungang ligaw. Mga bungang hindi ka nais-nais. Okay? Ayon. Pagdating naman sa aklat ni Propetang Jeremias, chapter 2, verse 21, ito naman ang nakalagay, I had planted you like a choice vine, a sound and reliable staff. How then did you turn against me into a corrupt wild vine? Parang naghihinagpis ang Diyos. Nakita niya na ang kanyang bayang pinili ay nagkaroon ng mga hindi katapatan sa kabila ng kanyang mabuting pag-iingat. Sa kabila ng kanyang mabuting pag-iingat, natagpuan niya ang kanyang bayan na maraming hindi katapatan, unfaithfulness. So you see, totoo yan mga kapatid, my brothers and sisters and my friends. Totoo yan. The image of the vine runs through the Hebrew scriptures in the Old Testament to refer to the people of Israel, the people of the covenant, God's chosen people. Nakalagay sa aklat ng Salmo, Kabanata 80, mga talata 8 hanggang 11, sa aklat ni Propeta Isaías, Kabanata 5, mga talata 1 hanggang 7, at sa aklat ni Propetang Jeremias, Kabanata 2, mga talata o talata 21. Kaya totoo. So, ang paggamit bilang paglalarawan ng puno ng ubas ay hindi lang ginamit ni Jesus na makikita sa bagong tipan. Ang imagery ng puno ng ubas ay ginamit na rin kahit at nasulat sa mga aklat ng lumang tipan.
The image of the vine runs throughout the Hebrew scripture in the Old Testament to refer to the people of Israel and the people of the covenant, God's chosen people. Ngayon, balik sa Ebanghelyo. Tumutunog yung, tumutunog yung apps ko na cellphone. Oremus. Okay, tuloy po tayo. Ngayon, balik uli. Balik uli sa Ebanghelyo. Si Jesus, gumamit siya ng paglalarawan ng puno ng ubas sa ating Ebanghelyo na pinag-aaralan. Okay, at bahagi ng aking pagbabahagi, gumamit siya ng paglalarawan ng puno ng ubas. Okay, upang sabihin na tayo rin naman ay kinakailangan manatiling nasa Kanya, abiding in Him, patuloy na nakadugtong sa Kanya, abiding in Him, to be joined to Him, okay? To be joined to Him. Now, ito na, theology na to be joined to Him. Sa Ebanghelyo ngayon, gumamit ng paglalarawan si Jesus upang sabihin sa atin na tayo'y dapat na patuloy at manatiling nakadugtong sa Kanya. Ngayon, sa turo ng ating simbahan, tayo na ang bagong Israel. Ang simbahan na ang bagong Israel. The new Israel. The new Israel is the mystical body of Christ. The church. Tayo yan. The new Israel. Okay? Malalim na. Okay? Theological na. So, ang simbahan, of which the mystical body of Christ, of which Christ is the head. Siya ang ulo ng simbahan. Kaya nasa ating simbahan ng mga katuruan na nagbibigay buhay, na nagtuturo tungkol sa ating Panginoong Hesukristo, tungkol sa kaligtasan, tungkol sa kaharian ng langit. Dapat lang na ang mga turo ng ating simbahan ay nagbibigay o magbigay buhay at manatiling nasa Kanya, manatiling nasa katotohanan. I am the way, the truth, and the life. So ang simbahan dapat ay manatiling nagbibigay buhay sa kanyang mga pagtuturo at manatiling nasa katotohanan. Dahil ang katotohanan din naman ang siyang nagpapabanal sa atin. Veritas. Veritas. Sa ganito, mananatili ang kanyang grasya, ang grasya ng Diyos, nakakailanganin natin kung tayo'y mananatili sa simbahan, a mystical body of Christ. Okay? Mananatili ang grasya ng Diyos na kakailanganin natin at kailangan natin at ibinibigay din naman sa atin. Manatili lang tayo. So, ang bagong Israel, ang simbahan, ang kanyang itinatag na siya ang ulo. Ang simbahan ay hindi isang something o bagay. Okay? Hindi yan karaniwang bato, muog, konkreto na ating pinupuntahan. Hindi yan karaniwang bato, gawa sa simento at bato, na karaniwan nating pinupuntahan. Sinasabi natin, diyan tayo nagpupunta upang sumamba. Totoo naman. Pero yan ay maliit na church. Maliit na beginning of the word church, maliit na Yang something na yan.
gawa sa bato at simento as something. Hindi yan something na yan. Of course, there is something. Yan nga yun, the small c, church. The small c, tumutukoy dun sa bato at simento. Pero may malaking C in church. Yun naman ay yung someone na siya. Someone na siya. Kung saan kinakatagpo natin siya. Sino yung siya? Siya yung ulo ng simbahan na iyan. The Big C. Church. Na siya nating kinakatagpo, na siya nating minamahal, na siya nating pinaglilingkuran. Taas na ba? Theological na ba masyado? So may small c, church. So beginning ng salitang church, small c. Yan yung bato, simento. And then, may isa pa, yung malaking C, church. Sa una ng salitang church, yung malaking C. Tayo naman yon, the mystical body of Christ. Hindi tayo gawa sa simento o bato. Okay? Tayo yung namumuhay ayon sa kalooban niya ng Diyos at siya rin naman ay namumuhay sa atin. Ayun, the abiding. Ayun, the abiding. Sumasa kanya tayo at siya'y sumasa atin. That someone na siya ay si Jesus. Again, hindi yan tulad ng isang ordinaryong bato. Bato lang na walang buhay. Yan ay isang simbahang puno ng buhay. Dapat mapuno ng buhay. Paano mapupuno ng buhay? Kung mananatiling aktibo tayo na siyang katawan niyan, na si Jesus ang ulo, kung mananatili tayong aktibo na patuloy na naglalakbay sa ating pananampalataya na nakaugnay tayo sa simbahan. Iyan na yung sinasabi ng ating mga ama ng simbahan na ang simbahan natin is a pilgrim church. A pilgrim church. Isang simbahang patuloy na naglalakbay. Kung may kaugnayan man sa isang bato, maging bato nawa ito na sasagisag ng matibay nating pananampalataya sa Diyos, katulad ng isang bundok na bato na hindi matinag. Hindi basta-basta matitinag. Isang pananampalatayang hindi basta-basta matitinag. Kung iuugnay man natin ito sa isang bato, maging bato nawa ito nasasagisag ng matibay na pananampalataya natin sa Diyos, tulad ng bundok na bato na hindi basta-basta matitinag. Sa English, firm faith, a firm faith, and as immovable as a rock. Isang pananampalatayang hindi basta-basta matitinag tulad ng isang bato. Kung hahanapan man natin ito ng kaugnayan sa isang bato. And so, in a Catholic theology, sa ating Katolikong teolohiya at pagsasagawa ng ating pananampalataya, tinuturuan tayo at tinatawag tayo na gawin
ang mga bagay na hinihingi sa atin, expected sa atin, na tayo'y mamunga mula sa pundasyon ng katotohanan, the truth. We are taught and we are called to practice according to the truth, for Jesus is the truth. That the early fathers, sa mga unang ama natin at ang mga kinikilala nating bayani ng ating pananampalataya, mga santo, at ang mga kalipunan o konseho ng ating simbahan, katulad nung nauna, the Council of Jerusalem, dun sa first reading, throughout the ages, patuloy na pinatotohanan, pinaninindigan, affirming that to belong to Jesus is to belong to His mystical body. To belong to Jesus is to belong to His mystical body. To belong to Jesus is to belong to His mystical body. Ulit-ulit, bigyan natin ng diin. Ang pananatili natin kay Jesus ay nararapat na maging pananatili din natin sa simbahan na kanyang itinatag. At ikaw, Pedro, ikaw ang bato, at sa batong ito, itatatag ko ang aking simbahan. Ayun din ang paglalarawan ng bato na hindi basta-basta matitinag sa kanyang pananampalataya. To belong to Jesus is to belong to His body, to belong to the church, the mystical body of Christ, the church, our Catholic Church. Our membership in the church, ang pakikibahagi natin sa simbahan, simula sa ating pagkabinyag, ay patunay na tayo'y patuloy na umuugnay, dumudugtong sa Kanya, kay Jesus, at sa pinakabuhay na ibinabahagi sa atin ng Diyos, the very life of God na ibinibigay sa atin as a gift. What the Apostle Peter referred to us, ang sinasabi ni San Pedro na siya nating una kinikilalang Santo Papa, what the Apostle Peter referred to us, pakikibahagi sa banal na kalikasan ng Diyos, participation in the divine nature of God. 2 Peter chapter 1 verse 4. At itong pakikibahagi na ito, this participation in the divine nature of God, ito'y dapat na maging talagang aktibo, totoo at tunay, nararanasan, nakikita sa ating simbahan. Ibig sabihin, ang mga turo, ang mga aral ay dapat nating isabuhay, maging bahagi ng ating mga karanasan. Maging bahagi ng ating mga karanasan bilang tayo'y mga binyagang Kristiyano, baptized Christian. Magkaroon ng tinatawag na immersion. Magkaroon ng active participation. For that to happen, kailangan natin, we need to, above all else, to pray, magdasal. At anong pinakamatayog na antas ng pagdarasal? Makibahagi tayo sa mga pagdiriwang ng simbahan na pangunahin na ay ang misa.
the Mass, the Holy Mass, to pray, and yung pinakamatayog na uri ng pananalangin ay ang pakikiisa natin palagian sa misa. Actively and also actively participate in the mission of the church. Ano ba ang misyon ng simbahan? Ano ba ang misyon ng simbahan? Pag tinanong ka, ano ba ang misyon ng simbahan? Ng ating simbahan? Masagot mo ba yan? Ng mabilis, agaran, at tunay, dahil alam mo, dahil aktibo kang nakikibahagi sa simbahan. Pag di mo masagot yan, anong misyon ng simbahan? May kulang sa iyong pananampalataya. May kulang sa iyong pagkakatoliko kung hindi mo alam kung anong misyon ng ating simbahan. Hanggang ngayon, hindi mo alam kung ano ang misyon ng simbahan. Pag di mo masagot ng diretsyo, may kulang. May kulang sa iyong pagka-katoliko. May kulang sa pakikibahagi mo sa ating simbahan. May kulang. So, pag ako, tinanong mo, Sir, ikaw, anong misyon ng simbahan? Ang misyon ng simbahan ay ang misyon ni Jesus. Ano ang naging misyon ni Jesus? Ayun na. Naging misyon ni Jesus ay pangaral ang mabuting balita ng kaligtasan, ang kaharian ng Diyos. Naging misyon niya ring magpagaling. Magpagaling, naging misyon ni Jesus. Ipangaral ang tungkol sa kaharian ng langit, naging misyon ni Jesus. To preach the gospel and to heal. To preach the gospel and to heal. Okay. Yung tawag doon, sa isip ko, wala sa isip ko. Yung Cardinal Mercies. Okay. The Acta Charities. Yun, misyon ng simbahan. Cardinal Mercies, Acta Charities, misyon ng simbahan. Nandun yun. What are the Cardinal Mercies? What are the Acta Charities na itong simbahan natin sinasabi yan? Okay. So, yan yun. Ano ang misyon ng simbahan? Tignan mo, anong naging misyon ni Jesus? Anong misyon ng simbahan? Tinitignan ng simbahan na naging misyon ni Jesus. At nakita ng simbahan ang misyon ni Jesus, ayun na, ang sagot. Ipangaral ang mabuting balita ng kaligtasan, to preach the gospel, and to heal. Misyon ng simbahan. Maraming misyon ng simbahan. Pero yan ang nagiging core ng kanyang misyon. Na siya'y nagiging salamin ng naging misyon ni Jesus. At paulit-ulit din naman, dapat ang naging misyon ni Jesus, maging misyon din natin. Christ's mission must also be our mission. Because if we don't, tinawag pa tayong Kristiyano. Diba? Tinawag pa tayong Kristiyano kung di naman din natin gagawin ang mga naging misyon ng Panginoon. So, wait lang po. So, hanggat nagiging aktibo tayong kaisa ng simbahan, sa kanyang mga gawain, sa kanyang mga misyon, sa kanyang mga pagdiriwang,
Dapat, dapat ba tayong magkaroon ng mga pag-aalala? Dapat ba tayong magkaroon ng mga pagkatakot, ng mga pangamba sa mga pagkaligaw? Dapat ba tayong magkaroon ng mga pagkatakot, ng mga pag, pagkapangamba, mga pag-aalala na maliligaw tayo hanggat malinaw sa atin kung ano ang mga naging misyon ng Panginoon? Hangga't malinaw sa atin, hangga't malinaw sa atin kung sino si Jesus at bakit siya isinugo ng Diyos Ama at bakit siya nagpakasakit para sa atin. Hangga't malinaw sa atin yan. Hindi lang, madali, di ba? Bilang halimbawa, anong ginawa ni Jesus? Hinugasan niya ang mga paa ng mga alagad. Isang klarong halimbawa ng paglilingkod, pag-ibig at paglilingkod, karisma ng paglilingkod sa kapwa, karisma ng awa sa mga nangangailangan, charism of mercy, the charism of service. Huwag natin kalimutan yan. Karisma ng awa sa kapwa na nangangailangan at karisma ng paglilingkod. Iyan ay isang regalo. Karisma. Karisma. Kung binigyan ka ng regalo ng isang karisma, kailangan matukoy mo anong karisma ang meron ako. Anong regalo ang meron ako na ibinigay ng Diyos. At kung yung mga regalo na yan o karisma hindi mo gagamitin, iyon na ikaw. Yung sanga na nahiwalay sa katawan. Ikaw na yon, yung sanga na nahiwalay sa katawan. At ano ang nangyayari sa mga sangang nahiwalay sa katawan? Sila'y natutuyo at nasusunog, sinusunog. Dahil sila'y wala ng pakinabang. Kaya tukuyin mo kung anong karisma ang meron ka. Maging malinaw sa'yo. At kung di malinaw sa'yo, you pray for it. Lord, binigyan mo ba ako ng isang biyaya, ng isang karisma o regalo? Tulungan mo ko, Panginoon, na matukoy ko ito. At kung matukoy ko ito, Panginoon, palakasin mo rin naman ako na ako ay maging aktibo at gumawa. Hatulong ng regalo, ng karismang ibinigay mo sa akin. Charism. Sa mga charismatic po kasi ako eh. Yung mga charismatic, malinaw yan. Charism. Charismatic. Charisma. Okay, huwag natin kalimutan. Karisma ng awa sa kapwang nangangailangan. Karisma ng awa sa kapwang nangangailangan. Karisma ng paglilingkod. Kung tawagin ka man ng Diyos, kung tawagin ka man ng Diyos, ang Panginoon, sa isang bahagi ng paglilingkod, dapat lang na pagbutihin mo mabuti, mamunga ka. Yun ang expectations ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Nakakatakot din yun. Nakakatakot din yun. Bakit? Dahil expectations yan sa atin mamunga. Yun ang sinasabi ng Ebanghelyo din naman ngayon.
Manatili kayo sa akin, abide in me, and I will abide in you. And after abiding in me, and I abide in you, ang expectations, magkaroon ka ng bunga. At kung hindi ka magkaroon ng bunga, ikaw na rin yung parang sangang naputol sa puno, nagiging walang kabuluhan, walang bunga, natutuyo at sinusunog na lamang. So, babalikan ko yung muling sinabi ko. Kung magiging aktibo tayong kaisa ng simbahan, ng ating simbahan, sa kanyang mga gawain, sa kanyang mga misyon niya na naging misyon din naman ng Panginoon, sa kanyang mga pagdiriwang tulad ng pagdalo sa misa, dapat ba tayong magkaroon ng mga pagkatakot, mga pag-aalala, mga pangamba sa mga pagkaligaw? Hindi. Ayoko sanang sabihin eh. Pero sasabihin ko pa rin, sino ba silang usually, karaniwan, naliligaw o ligaw? Sila yung hindi aktibo sa simbahan. Sila yung hindi aktibo sa simbahan. Sila yung not immersing themselves sa misyon ng simbahan. Sila yung bystander, watching from afar, but are not actively participating. And because they are not actively participating, unti-unti silang lumalamig. Unti-unti silang lumalamig hanggang tuluyang ma-extinguish kung ano man ang pananampalatayang meron sila. Sino silang karaniwang naliligaw? Sila yung malayo sa simbahan. Sila yung hindi actively participating. At dahil di sila actively participating, hindi buo o marami ang kanilang kaalaman tungkol sa mga ginagawa ng simbahan, tungkol sa mga tinuturo ng simbahan. At pagkatapos, may isang darating sa buhay nila na sasabihin, mali ang simbahang pinaniniwalaan mo. At maniniwala naman agad kasi may kakulangan. Maintindihan pa natin yung yung, yung mga taong mula sa pagkabata, isinilang ng hindi Katoliko. Maintindihan pa natin sila eh. Yung silang mga galit na galit sa simbahang Katolika, silang parang galit na galit sa mga Katoliko. Dahil simulat sa Paul, mula sa kanilang pagkabata, hindi sila naging Katoliko. Maintindihan pa natin yon. Ano bang alam nila sa pananampalatayang Katoliko? Simulat sa Paul, di sila naging Katoliko eh. So what do you expect from them? Dahil wala silang anumang alam sa pananampalatayang Katoliko dahil simula sa kanilang pagkabata, hindi sila naging Katoliko. Maintindihan pa natin eh, na kung minsan ang approach nila sa atin, galit o masama. Pero kung ikaw naman, nanggaling ka na sa pananampalatayang Katoliko, huwag ka naman nakakahon ang iyong isip na ang maging tingin mo na sa iyong pinanggalingan, okay? Simbahan ni Satanas, simbahan ng Antikristo. Hindi ko lang sabihin, maging makatotohanan tayo sa pag-iisip. Kami rin naman, ako rin naman bilang Katoliko. Sabihin ko na sa inyo, hindi ako dogmatic. Hindi po ako dogmatic. Yung, tignan nyo ninong ng panganay ko.
Ninong ng panganay ko, yung isa, retired na police, pastor, pastor na ngayon, born again pastor, retired na police, Marikina police. Ninong ng anak kong panganay, dating police, ngayon, born again pastor. Dati pa siyang police, hindi na siya katoliko. Pero ginawa kong ninong ng panganay ko, ninong din ng panganay ko, active, born again Christian. Kung dogmatic ako, gagawin ko bang ninong sila? Mm, ninong din ng panganay ko, patay na ngayon, sumalangit ang kanyang kaluluwa. Okay? May mataas na katungkulan. Doon doon sa sekta ni Elysium Soriano. Oh, ninong ng panganay ko, pastor na ngayon, dating pulis. Ninong ng panganay ko, aktibong born again Christian, dalawa. Tapos, may ninong pa siya, patay na, may mataas sa katungkulan doon sa sekta ng reliyon ni Eliseo Soriano. Kung dogmatiko ako, gagawin ko bang ninong sila ng mga anak ko? Bakit ko sila ginawang ninong? Dahil nakita ko sila na sila'y mabubuting tao. Na kahit iba ang relihiyon nila sa akin, nakita ko ang kanilang pagmamahal sa Diyos. Hindi ako dogmatiko. Hindi po ako dogmatiko. You see? You see? Ngayon, kung sasabihin sa akin ng kapwa ko Katoliko, mali ang ginawa mo. Ginawa mong ninong ng mga anak mo ang hindi Katoliko. Magagabayan ba nila ang anak mo sa pananampalatayang Katoliko? Of course, ang sagot ay hindi. Hindi sila mga Katoliko eh. Pero anong ginagawa ko? Katoliko ako eh. Natural, pangunahin kong tungkulin, gabayan sila sa pananampalatayang Katoliko. Dahil kami Katoliko. Sinabi ko na rin naman sa mga anak ko, wala na kayong ibang paniniwala ang manunubo sa tagapagligtas kung hindi si Jesus lamang. Binigyang diin ko, si Jesus lamang ang Panginoon, ang kikilalanin ninyong Panginoon, manunubos, tagapagligtas, na Savior, ni King, ni Lord of your life. Si Jesus lang. At may karugtong, wala din naman na kayong paniniwalaang ibang simbahan maliban sa simbahang itinatag ng ating Panginoong Hesukristo, ang simbahang Katoliko. So kahit ang mga ninong nila ay hindi Katoliko, matatag ang turo ko sa kanila at pagsasabi. Yung bunso, isang ninong, born again Christian din. You see, hindi po ako dogmatiko. Pagkausap kita at iba ang relihiyon mo sa akin, magkaiba tayo ng paniniwala, at marinig ko sinasabi mo at nakita ko naman, tama ka naman sa sinasabi mo. Anong dahilan sa akin para kontrahin kita? Okay. Ganyan. Ganyan po ako. Kung saan na tayo nakarating. Sino ba silang karaniwang naliligaw? Sila yung mga hindi naging aktibo sa ating pananampalatayang Katoliko, hindi naging aktibo sa simbahan,
mga naging bystander. Sinabing Katoliko lang sila, pero bibihirang pumasok sa simbahan. Pumapasok lang sa simbahan kapag may namatay na kakilala, Katolikong libing. Pumapasok lang sa simbahan kapag ginawang ninong ng isang kakilalang Katoliko na ang anak bibinyagan. Pumapasok lang sa simbahan kapag ginawang ninang, ninong o abay sa kasal o imbitado sa isang kasalang Katoliko. Dogmatiko. Dogmatiko. Hindi po ako dogmatiko. Ayoko din namang maging dogmatiko. Kahit ang isa kong estudyante, sabi sa akin, sir, nalilito na ako kung anong dapat kong paniwalaan. Born again Christian po ako. May Katoliko po. Yeah. Nak, huwag kang malito. Huwag kang ma-confuse. Basta ikaw, nagpapakabuti ka, kinikilala mo ang mabuting Diyos sa iyong buhay, kahit i-assume natin ang pananampalatayang Katoliko, ang tunay na pananampalataya, tumatapos na ang buhay natin at haharap na tayo sa Diyos. At tingin mo, hindi yun maintindihan ng Diyos. Ay, ang tunay na pananampalataya, Katoliko. Ang simbahan kong itinatag, Katoliko. Eh, hindi ka Katoliko. Born again ka. At sa pwera ka na? Ganun ba kakitid ang Diyos? Ganun ba kakitid ang Diyos? Eh, napakabait ng batang yun eh. Mabuting bata yun eh. So kahit i-assume natin na ang tunay ng pananampalataya ay pananampalatayang Katoliko, tayo rin naman. Huwag nating i-demonize ang iba na dahil di sila Katoliko pagdating sa langit. Ay, sabi ng Diyos, sabi ng Diyos, ops, na, ang tunay at tamang pananampalataya, pananampalatayang Katoliko, born again Christian ka. At sa pera ka na. Ganun ba kakitid ang Diyos? Yan natin tapusin. Basta ako po, hindi po ako dogmatiko. Mga kaibigan ako, mga born again Christian, wala kami problema. Iglesia ni Cristo, wala kami problema. Mabubuti silang tao, kaya ginawa ko silang kaibigan. Okay? Kaya ko sila tinanggap na kaibigan. Mabubuti silang tao. Mabubuti silang tao. Halo-halo sila. May Muslim pa nga akong mga kaibigan, kasama sa trabaho. Mabubuti silang tao. Pasensya na po dun sa nasabi ko kanina na kayo'y, kung hindi Katoliko, kayo'y ligaw. Pero, ayan. Pero iyan po. Maging bukas sa atin. Mag-uusap tayong dalawa. Hindi ka Katoliko. Sabi mo sa akin, ako ay taong makatarungan. Hindi ako nag-aargabyado ng tao. Makatarungan ako. Hindi ako nang-aabuso ng tao. Makatarungan ako. Makatwiran din naman ako. Hindi ka Katoliko. At nakita ko, totoo ka sa sinasabi mo. Makatarungan ka. Mabuti kang tao. Di ka nag-aargabyado ng kapwa. Nakita ko, makatwiran ka. Pag tama, nasa katwiran, nasa tama. Tama ang pinaniniwalaan at pinaninindigan mo. Nag-offer ka sa akin ng pakikipagkaibigan, sinabi mo sa akin makatwiran ka at makatarungan. At nakita ko, totoo naman, hindi ko ba tatanggapin ang pakikipagkaibigan mo na yan sa akin?
Tatanggapin ko yan. Ano man ang iyong relihiyon o pinaniniwalaan. Dahil nakita ko mabuti kang tao. Totoo ka sa sinasabi mo. You are sincere about it. You are reasonable and just. Natanggapin ko yung pakikipagkaibigan na yan sa'yo. At kapag pinangakuan din naman kita tungkol sa isang bagay, hindi ako basta-basta nangangako. Pero kapag pinangakuan kita ng isang bagay, gagawin ko talaga yan. Lalo na kung ang pangako kong iyan ay pangako bilang isang tunay at totoong kaibigan. Okay? Halimbawa, kasama kita sa trabaho, may anak ka na magiging estudyante ko, naging estudyante ko, born again Christian kay Katoliko ko. Sinabi ko nga di ba? Hindi mo kailangan maging Katoliko na para maging mabuting estudyante sa akin. Hindi mo kailangan maging Katoliko para maging mabuting estudyante sa akin. Hindi mo kailangan maging Katoliko para kilalanin mo kung maging ikalawang ama. Hindi mo kailangan yun. Hindi ko rin kailangan maging born again Christian para maging mabuting teacher sa'yo. Born again ka Hindi ko rin kailangan maging born again Christian para maging mabuting teacher sa'yo. Kung ang pagiging born again Christian mo ay pinananatili kang mabuting tao, taong may takot sa Diyos, manatili kang born again Christian. At kung ang aking pagiging Katoliko ay pinananatili ako maging mabuting tao na may takot sa Diyos, irespeto mo rin iyan. Irespeto mo rin naman iyan. Okay? Ganun lang. Ganun kasimple. At yan, sasabihin ko, hindi man sa isang born again. Ganyan din ang sasabihin ko sa isang Muslim kong estudyante. O sinabi ko na, hindi ko kailangan maging Muslim para maging totoong kaibigan mo. At hindi mo rin kailangan maging Katoliko para maging totoong kaibigan ko. Kung ang pagiging Muslim mo, pinananatili ka maging mabuting tao na may takot sa Diyos na hindi gagawa ng masama sa iyong kapwa, manatili kang Muslim. At kung ako naman ay Katoliko, at ang aking pagiging Katoliko ay pinananatili akong maging mabuting tao, may takot sa Diyos, na hindi gagawa ng masama sa kapwa, igalang mo rin ang aking pagiging Katoliko, Kristiyano. Ganun lang kasimple ang usapan namin. Magkakaibigan, ganun lang kasimple, ganun lang kapayak. Walang matatayog na teolohiya, walang matatayog na filosofiya. Totoo naman po yun. Totoo naman po talaga yun. Ang dami na nasabi, ang dami nang naibahagi. 1:46 na po ng hapon, mag-aalas 2 na. Okay, it's so hot. Ang init, it's so hot. So, magandang hapon po sa inyong lahat. Brother Aaron po ito. Hanggang sa muli. Salamat po sa pakikibahagi at pagsama sa akin sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Patuloy po tayong pagpalain ng Panginoong Diyos at idulot sa atin ang kapayapaan ng ating mga isip at kalooban. Magandang hapon po, Brother Aaron.